For today's video mga katambay, pagdidisketsahan natin itong naglalakihang mga sugpo na nakalagay dito sa rip mga katambay dahil nga mukhang napakasarap na namang humigop ng sabaw. At eto, papakita ko sa inyo kung gaano kalalaki ba ito. Let's go! Sisimulan natin yan dito mga katambay. Papakita ko sa inyo kung gaano kasama ang kalangitan. Nag-iitim-itim na naman siya mga katambay. Mukhang may balak na naman bumuhos ng malakas na ulan. Kaya agad ko nang binuksan ang mahiwaga kong rip na mayroong kang kasamang kalawang. Dadalahin ko lang ito sa kusina mga katambay at agad ko nang lilinisan. Aking huhugasan at pipiliin ko lang itong naglalakihang tatlong mga sugpo. At yung nakikita nyo, talagang halos kasing laki na ng isang palad ko mga katambay. Hindi man tayo kagalingan magluto, kaya gagawin lang natin itong basic lang mga katambay. Hinawakan ko na nga pala yung tali sa kanilang uso at inilak ko na silang tatlo at inilagay ko na sa chopping board. Kayo mga katambay, kapag meron kayo ganitong kalalaking sugpo o meron kayong kamaron sa bahay nyo, anong luto ang klaseng ginagawa nyo? At dito nga mga katambay, dahil sobrang laki, naisipan ko na hatiin siya. Sasamahan ko na rin pala mga katambay ng tatlong labanos at syempre ang tanim natin na kangkong. Ganito na rin talaga mga katambay ang ilalamang mo kapag meron kang tanim sa loob ng iyong bakuran. Talagang garantisado at fresh na fresh, sariwang-sariwa ang makukuha mong gulay. At syempre mga katambay, pakicomment naman kung ano nga bang mas masarap na luto dito sa malaking sugpo na ito. At eto nga mga katambay, nahati-hati na natin siya at inalagay na natin siya sa kumukulong tubig. Papakuluan lang natin yan ng ilang minuto mga katambay, tapos check natin kung may bunga na ba ang ating papaya. At eto nga, meron naman siyang nag-iisang bunga, kulay green. At ayun, nahulog pa mga katambay. Kung napapansin nyo, okay na to, panghalo sa sinigang natin na kamaron. Pagbalik nga pala natin ng ilang minuto mga katambay, ganito na ang kanyang itsura. Nilagyan na rin natin ng labanos at kamatis. Nakalimutan pa nga natin mga katambay ang bawang at loya. Kaya agad na natin binuksan para maihabol ang mga sangkap na ito. At kung nakikita nyo mga katambay, talagang nag-o-orange ang gilid ng kaldero. At eto nga mga katambay, nahalo-halo ko lang ng konti. Tapos nilagay ko na yung sariwa nating kangkong na bagong pitas lang dyan sa likod ng ating bakuran. At hindi na nga pala ako naglalagay mga katambay ng bitchin magic sarap po kung ano paman. Para healthy lang parang mga katambay, dahil ang malaking sugpo na ito ay meron ng sariling lasa dahil ito ay napakasariwa. Siyempre pagkatapos nga nating lutuin mga katambay, siyempre ito naman talaga ang kagandahan sa probinsya. Maghihigop ka ng sabaw kasama ang iyong mga alaga. Eto nga pala mga katambay, ang naglalakihang sugpo. Person. Alright mga katambay, that's it for today. Thank you at naubos ko na naman ang 2 minutes and 36 seconds nyo. For today's video mga katambay, pagdidisketsahan natin itong naglalakihang mga sugpo na nakalagay dito sa rip mga katambay dahil nga mukhang napakasarap na namang humigop ng sabaw. At eto, papakita ko sa inyo kung gaano kalalaki ba ito. Let's go! Sisimulan natin yan dito mga katambay. Papakita ko sa inyo kung gaano kasama ang kalangitan. Nag-iitim-itim na naman siya mga katambay. Mukhang may balak na naman bumuhos ng malakas na ulan. Kaya agad ko nang binuksan ang mahiwaga kong rip na mayroong kang kasamang kalawang. Dadalahin ko lang ito sa kusina mga katambay at agad ko nang lilinisan. Aking huhugasan at pipiliin ko lang itong naglalakihang tatlong mga sugpo. At yung nakikita nyo, talagang halos kasing laki na ng isang palad ko mga katambay. Hindi man tayo kagalingan magluto, kaya gagawin lang natin itong basic lang mga katambay. Hinawakan ko na nga pala yung tali sa kanilang uso at inilak ko na silang tatlo at inilagay ko na sa chopping board. Kayo mga katambay, kapag meron kayo ganitong kalalaking sugpo o meron kayong kamaron sa bahay nyo, anong luto ang klaseng ginagawa nyo? At dito nga mga katambay, dahil sobrang laki, naisipan ko na hatiin siya. Sasamahan ko na rin pala mga katambay ng tatlong labanos at syempre ang tanim natin na kangkong. Ganito na rin talaga mga katambay ang ilalamang mo kapag meron kang tanim sa loob ng iyong bakuran. Talagang garantisado at fresh na fresh, sariwang-sariwa ang makukuha mong gulay. At syempre mga katambay, pakicomment naman kung ano nga bang mas masarap na luto dito sa malaking sugpo na ito. At eto nga mga katambay, nahati-hati na natin siya at inalagay na natin siya sa kumukulong tubig. Papakuluan lang natin yan ng ilang minuto mga katambay, tapos check natin kung may bunga na ba ang ating papaya. At eto nga, meron naman siyang nag-iisang bunga, kulay green. At ayun, nahulog pa mga katambay. Kung napapansin nyo, okay na to, panghalo sa sinigang natin na kamaron. Pagbalik nga pala natin ng ilang minuto mga katambay, ganito na ang kanyang itsura. Nilagyan na rin natin ng labanos at kamatis. Nakalimutan pa nga natin mga katambay ang bawang at loya. Kaya agad na natin binuksan para maihabol ang mga sangkap na ito. At kung nakikita nyo mga katambay, talagang nag-o-orange ang gilid ng kaldero. At eto nga mga katambay, nahalo-halo ko lang ng konti. Tapos nilagay ko na yung sariwa nating kangkong na bagong pitas lang dyan sa likod ng ating bakuran. At hindi na nga pala ako naglalagay mga katambay ng bitchin magic sarap po kung ano paman. Para healthy lang parang mga katambay, dahil ang malaking sugpo na ito ay meron ng sariling lasa dahil ito ay napakasariwa. Siyempre pagkatapos nga nating lutuin mga katambay, siyempre ito naman talaga ang kagandahan sa probinsya.
maghihigop ka ng sabaw kasama ang iyong mga alaga. Eto nga pala mga katambay, ang naglalakihang sugpo. Person. Alright mga katambay, that's it for today. Thank you at naubos ko na naman ang 2 minutes and 36 seconds nyo.